Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Eto na naman po tayo sa isa na namang mainit at masarap na talakayin na usaping politikay. Tila ba lumilinaw na ang senaryo sa Senado pagdating sa impeachment trial ni VP Sara Duterte at ngayon may bago na namang pahayag umano ang kanyang defense team. Pero teka, may banat pa ang isang netizen na si Tio Moreno at abay mapapaisip ka talaga. Sino ba talaga ang tunay na concerned sa bayan at sino ang hipokrito raw? Bueno, simulan na natin ang reaksyon. Ang punto ng opisyal na pahayag ng defense team ni VP Sara tungkol sa impeachment trial ay simple lang. Pwede ba simulan na natin ang trial? Boom! Diretso! Walang paligoy-ligoy! Ika nga ng ilang netizens, hindi raw ang defense team ang magdedesisyon kung masisimulan ang trial. Senado raw ang may kapangyarihan dyan. At mukhang walang balak ang kampo ni VP Sara na harangin ito o atrasan dahil nakahanda nga sila. Actually, ayon pa sa opisyal na statement raw ng defense team, we deem it proper to refrain from commenting on matters that are exclusive and internal to the Senate. Ibig sabihin, iginagalang nila ang proseso, hindi nila inuurungan ang kaso. Pero hindi rin sila tatahimik kung sa tingin nila ay may malalim na problema sa mismong impeachment complaint. Sabi raw nila, the fourth impeachment complaint suffers from serious constitutional infirmities. Translation siguro, butas-butas daw sa saligang batas. Abay hindi mo pwedeng gamitin ang impeachment para lang manira ng kalaban sa politika. The impeachment process must never be weaponized to harass, silence, or eliminate political opponents. Ayos, di ba? Kung may laban kayo, sige, simulan nyo. Pero wag nyo raw gamitin ang saligang batas bilang lason sa mga ayaw nyong politiko. Ngayon punta tayo sa ilang tirada ng mga netizens. Ito yung pinakamainit, hypocrite, mga nagbabanal-banalan, nakanuhay, o mga mahilig magpanggap na akala mo'y concerned sa confidential funds ni VP Sara, pero tahimik sa most corrupt budget nga raw in history. Aray, sino kaya ang tinutukoy ng mga netizens? Kasi raw, kapag kay VP Sara ang issue, todo ang imbestiga. Todo ang moral high ground. Pero kapag yung bilyon-bilyong lump sum allocation sa ibang ahensya nga raw, wala raw silang pake? Tila ba wala silang pake? Bakit raw tila selective ang concern ng ilang sa Senado at Kamara? Confidential funds ni VP Sara ang laging inuurirat. Pero pagdating sa mga questionable na pondo ng ilang economic managers nga raw o infrastructure projects, deadma ang tanong, totoo nga ba na may double standard o sadyang convenient lang na si VP Sara ang target ngayon kasi siya ang pinakamalaking hadlang nga raw sa 2028 ambitions ng ibang kampo? Tio Moreno seems to suggest na may mas malalim na motibo ang ilan na nasa likod ng impeachment at hindi ito anti-corruption. Mukha raw itong anti-Sara. Ngayon, nasaan na ang bola? Sa Senado. Kumbaga ang tanong, may political will ba si SP Cheese Escudero na ituloy ito o matutulad lang sa dating araw na bubuksan pero di naman uusad? Ang ironic dito, parang pahiwatig pa ng defense team ni VP Sara, kung gusto nyong simulan, sige, nakahanda kami. Parang sinasabi nilang hindi kami ang may problema dito, kayo. Ngayon, kung talagang seryoso ang Senado, they can vote to convene as an impeachment court at simulan na ang trial. Pero kung hindi nila kayang panindigan,
Baka naman ang totoo, ginagamit lang nila ang issue para sa propagandang araw laban kay VP Sara. Sa totoo lang, sa dami ng pahayag, opinion, press conference at privilege speech, ang tanong, ano ba talaga ang plano ni Senate President Escudero? May timing ba silang sinihintay? O baka iniisip muna kung ano ang magiging epekto nito sa 2025 at 2028? Mga katinig ng bayan, sa puntong ito, kailangan nating magtanong. Kung talagang unconstitutional daw ang complaint, bakit pinasa ito sa Senado? Kung kulang sa sustansya, bakit tila tinanggap ng Justice Committee? At kung may constitutional issues, dapat bang ituloy ang trial para lumitaw lahat ng ebidensya at argumento? At higit sa lahat, kanino ba talaga ang loyalty ng Senado? Sa bayan ba o sa kani-kanilang political alliances? Kung ang kampo ni VP Sara ay bukas sa trial, edi dapat hindi na sila pagbintangan na nagtatago o nangungunyapit sa pwesto. Sa kabilang banda, baka mas magandang tanungin, sino ang may takot na lumitaw ang katotohanan? Sa dulo ng lahat, mga katinig ng bayan, ito ang simpleng punto. Kung wala kang tinatago, huwag kang matakot sa trial. At kung ginagamit lang ang impeachment para sa pansariling interes, ang tunay na masusunog dyan ay ang mga taong abusado sa kapangyarihan. Para sa defense team ni VP Sara, ang mensahe ay malinaw. Simulan nyo na kung gusto nyo. Sila nga ay handa na. Ikaw, katinig ng bayan, anong palagay mo? Sino sa tingin mo ang tunay na hipokrito? Sino ang gumagamit ng proseso? At sino ang ginagamit? Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, I guess nakikita din ng mga ibang senators ang irregularities. Ayaw lang siguro nila mapahiya if ever, as it is blatantly. No comment if ever. Let the showdown begin. Nagkukumahog at nanggagalaiti ang mga senador na patapos na ang termino at ilang gustong patalsikin sa pwesto agad-agad ang ating VP, kung saan ginagamit at bukang bibig nila lagi ang taong bayan. Sos Mariosep. Hindi na nga yan pwede kasi run out of time na, kasi kokonti na lang ang naiwan na panahon. Ilang araw na lang daw mag-June 30 na. Kahit gustong gusto ni VP Sara, wala ng oras. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahat at kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang Tinig ng Bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!